Opo, dadako po tayo dito sa nakahanay. Isa po siyang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. At hindi po ata siya magtatanong, kapatid ni Eli, kundi ang lapit niya po, base po dito sa nakasulat ay naghahamon ng diskusyon. Pwede naman, kapatid. Siguro meron pa naman tayong mga ilang oras na natitira, no? Ano ba ang gusto niya? Magsasalita siya 10 minuto, tapos 10 minuto sasagot naman ako. Ganun ba gusto niya? Actually po, kapatid ni Eli, dito po, meron po siyang inilatag na paksa na titindigan daw niya. Di ko lang po alam kung ito ay miyembro o ministro o napag-utusan ng isang ministro. Ito po yung kanyang paksa, kapatid ni Eli. Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos ayon sa Biblia. Maganda yan, Bradon. Bigyan natin siya ng 10 minutes, tapos 10 minutes ako, tapos 10 minutes siya ulit, tapos 10 minutes ulit ako. 40 minutes lang yun. Ayan po, sige po. Naririto po si Mr. Melvin M. Roas. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po, Brother Janiel. At magandang gabi po, Vice Acting Mayor Artemio Sibundak. At magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. At sa lahat po ng naaabot ng programang ito. Meron lang po akong lilinawin, konti lang. Okay lang po. Okay na po, narinig na. Okay. Ako po kasi, Brother Eli, ay mayroong kaibigan na miyembro nyo. Ngayon, bago pa po siya naging miyembro sa inyong samahan, ay magkaibigan na kami. Ngayon, lagi kami nagkakatalas-tasan hanggang sa dumating na nga yung punto na sabi ko, mas maganda, idaan natin sa diskusyon. Siguro, umpisahan na natin kung meron kang gusto sabihin para kasi baka maubos yung oras natin. 40 minutos na lang kasi natitirang mahigit eh. Kung maaari, diretso na tayo sa paksa. Malinaw po yung aking titindigang paksa. Hihilingin ko lang po para sa kapakanan ng mga naririto na kung maaari, yung talatang gagamitin ko, paki-plus na rin po sa screen para mabasa. Pwede po ba? Alam niyo po, ako ay naniniwala na dito sa Biblia, maraming mababasang Diyos. Totoo yun. At iba't ibang klase pa nga po ng Diyos meron dito. Mayroong Diyos-Diyusan. Diyos yun, kaya lang, hindi tunay na Diyos, kaya nga Diyos-Diyusan yun. Mayroong Diyos ng sanlibutan ito. O Diyos din yun, pero sino yun? Mayroong ginawang Diyos, mayroong mga tinatawag na Diyos, at ang aking akong katutunayan, ang tunay na Diyos. Maliban po kasi sa Biblia, wala nang ibang tinawag na tunay na Diyos, kundi ang Ama. Yan po ang aking titindigan. Ngayon, dahil po sa binanggit ko na maraming ang klase ng Diyos na mababasa, ay siguro ang pinakamagandang unahin natin sagutin, mga kababayan, paano natin malalaman kung yung isang Diyos ay tunay o hindi? Pwede pong pakilagay sa screen yung Jeremias 10, ang talatay 10 hanggang 11. Basahin ko po, ano po? Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Ayan mga kababayan, diyan po merong binabanggit na Panginoon na pinakikilala na tunay na Diyos. Sabi nyo kanina, sa bandang unahan ng pagtuturo nyo, Brother Eli, yung Panginoon, isa yan sa pangalan ng Diyos. At ang Panginoon po na tinutukoy dyan, tsak na hindi si Kristo dahil, unang-una, lumang tipan yan. Pangalawa, sa ibang salin, ang pagkakabanggit po din, Yahweh o Ama. Sa makatwid, ang ipinakikilala dyan, tunay na Diyos, ang Ama. Basahin po natin, ano? Tuloy na po natin sa 11. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Ganito ang inyong sabihin sa kanila. Ang mga Diyos, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ay mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Ang tinatanong ko mga kababayan, paano natin malalaman kung ang isang Diyos ay tunay o hindi? Ang sabi sa Biblia, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa ay malilipol. Kung malilipol, tunay na Diyos ba yun? Kaya, kung isang mangangaral, mga kababayan, meron siyang ituturong Diyos at sasabihin niya, iyon ang tunay na Diyos. Kinakailangan patunayan niya, yun ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Sunod na tanong, sino at ilan ang gumawa ng langit at lupa? Pwede pong pakilagay ang Isaias 44:24. Ganito ang sabi ng Panginoon, na iyong manunubos, at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, na nagladlad na mag-isa ng langit na naglatag ng lupa. Mga kababayan, ilan ang Diyos na lumikha ng langit at lupa? Ang sabi ng Diyos, ako na mag-isa. Ang tanong, na pakisagot, mamaya, Brother Eli, sa inyong patindig, ang ibig bang sabihin ng ako na mag-isa, mayroong kasama? Ang sabi ng Diyos, ako mag-isa ang nagladlad, gumawa. Ang ibig bang sabihin nun, may katulong, katulad ng binanggit nyo kanina? At ang isa pang tanong, Brother Eli, si Kristo po ba ang nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa? Pero kung oras, kaya babasa pa ako ng ilang talata. Ano po ang katunayan na
hindi si Kristo ang iisang tunay na Diyos. Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito'y bahagi ng kanyang panalangin sa Ama. Ang sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Ang sabi ni Kristo sa Ama, ikaw ay makilala nila. Sa English, they may know you, the only true God. Mga kababayan, pag sinabi po bang only, meron pang iba. At pakipansin niyo po yung ginamit ng ating Panginoong Jesucristo ng termino sa talata. Ang sabi niya, ikaw, you. Hindi po niya sinabing, you and me. Hindi niya sinabing, ikaw at ako ang nakilala nilang iisang Diyos. Hindi po ganun eh. Ikaw ang Ama lang. Ngayon, narinig ko na rin na ito ay sinagot niyo itong talatang to. Pero at ang sabi niyo ay, ang dahilan, kaya sinabi ni Kristo na ang Ama, ang iisang tunay na Diyos ay sapagkat nasa lupa pa nung si Kristo, nasa katawang tao, sa makatwid, hindi pa Diyos. Kaya tama na ang Ama lang ang isang tunay na Diyos kasi nga si Kristo ay tao pa nun. Hindi pa siya Diyos. Eh ano po ba ang katunayan na mali? Mga kababayan, mali po yung ganong pagtuturo. Huling talatang babasahin ko bago kay bisa nyo hapag, Brother Eli. Last 4 minutes. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ang sabi ng Diyos, walang Diyos na una sa Kanya ni magkakaroon man. So magandang balita, magandang pagkakasalin dyan. Sabi ay, walang Diyos na una sa akin ni mayroon pa mang iba na darating. Ibig sabihin, madaragdagan o hindi mararagdagan ang tunay na Diyos? Sabi, wala na darating. Ang sabi ng Diyos, hindi na magkakaroon ng iba pa. Kaya, siguro po ay napatunayan ko mula sa mga talata ng Biblia, Brother Eli, na tanging ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos. Sige po, kahit may oras pa ako, kayo na po muna ulit. Salamat sa kapatid sa yung courage, ano? Unang-una mga kababayan, ito ginawa ko, pinahintulot ko, bagaman ito exposition, hindi discussion, para magkaroon ng liwanag sa tao, pati na doon sa ating kapatid, ano? Ang unang-una niyang sinabing talata, wala raw, ang tunay na Diyos daw, wala nang iba kundi yung Ama. Ang ginamit niyang talata, Jeremias 10:10. Basahin nga natin, kapatid na Daniel. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos. At walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Ganito ang inyong sasabihin sa kanila. Ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa. Ang mga ito, ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Ayan. Paano raw malalaman yung tunay na Diyos? Sabi niya, yung tunay na Diyos daw, gumawa ng langit at lupa. No? At yung daw hindi tunay na Diyos, malilipol daw, sabi niya. Ang tanong natin, si Kristo ba malilipol? Basahin nga natin ang Hebreo. Kasi yung hindi tunay na Diyos, sabi niya malilipol. Yun ang pakahulugan niya eh. Basahin natin ang Hebreo, 13 versikulo 8. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Hindi naman pala malilipol si Kristo eh. Siya pala ngayon, kahapon, ngayon, at magpakailanman. So hindi siya kasama dun sa hindi tunay na Diyos. Kasi sabi mo kapatid, yung hindi tunay na Diyos, malilipol sa lupa at sa ilalim ng araw, malilipol. Katunayan si Kristo wala na sa lupa, nasa langit na eh. Hindi siya malilipol dahil siya ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ngayon, ginamit mo rin yung sitas na sino ba at ilan ang gumawa sa langit na siyang tunay na Diyos. Basahin natin ang Isaiah 44:24. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay, na naglaladlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. Wala namang masama ron sa nakalagay sa talata. Di naman sinasabi nun si Kristo'y tao eh. Ang sabi ron ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ako yung manunubos, naganyo sa'yo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay, na nagladlad na mag-isa ng langit. Talagang mag-isa siya nagladlad ng langit eh. Bakit? Tanungin nga natin si Kristo. Panginoon so Kristo, tinulungan mo ba ang Diyos nung magladlad ng langit? Basahin natin ang 8 ng Kawikaan, 22. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa.
ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Hindi naman pala inaangkin na tinulungan niya eh. Sabi niya, nang itatag niya ang langit, nandun ako. O, sabihin mo naman wala siya ron. Pwede mo bang alisin siya ron? Andun siya eh. Nang itatag niya ang langit, mag-isa yung nagtatatag na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero nandun siya. Eh di hindi siya tao. Yun ang sabi ng karunungan eh. Ang nagsasalita kasi dyan, yung karunungan ng Diyos. Eh sino ba yung karunungan ng Diyos? Na nung itatag niya ang langit, nandoon siya. Basahin natin yung 1.24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo pala yung karunungan ng Diyos. Yung karunungan ng Diyos na kasama ng Diyos nung iginagawa niya ang lahat ng bagay. Mag-isa siyang nagtatatag ng langit, pero nandun yung karunungan. Ano? Basahin natin ang sabi ni San Pablo. 2:6 kapatid na Daniel ng unang Korinto hanggang 8. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Nakita mo? Yung sinasabi ng mga apostol na karunungan, si Kristo yun eh. Yun ikang karunungan niya, itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Hindi, wala pang alikabok na pagkukunan sa tao, nandun na yung karunungan, tinalaga na ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Na yung karunungan yan, di napagkilala ng pinuno ng sanlibutan. Kasi kung nakilala nila, sana di ipinako sa krus yung Panginoon ng kaluwalhatian. Di yung pala yung pinako sa krus, si Kristo yon. Kaya ang sabi niya sa 1.24, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Hindi napagkilala ng pinuno ng sanlibutan, kaya nila ipinako. Si Kristo yon. Ngayon, ang Kristo ang nandoon kasama ng Diyos. Naglalatag ang Diyos ng langit na mag-isa, pero ando ng anak. Wala naman ako sinabing tinulungan ng anak eh. Makapangyarihan nga ang Diyos eh. Ngayon, nung mga tiyempo na hindi pa siya ipinanganganak ng Diyos, ano ba ang kalagayan ng anak? Basahin natin sa 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayun, nasa sinapupunan na pala siya eh. Noong umpisa pala, nasa sinapupunan siya ng Ama. Kung ang Ama'y tunay na Diyos, iba naman hindi tao ba naman yun, nasa sinapupunan ng Ama. Ang Kristo nang galing mismo sa sinapupunan ng Ama. Hindi galing sa lupa, kapatid. Maghulos dili ka. Yung katawan niyang tao, yun ang nanggaling sa lupa. Pero siya, yung anak na bugtong, hindi galing sa lupa yon. 10:5 ng Ebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Nakita mo, kapatid? Pumasok siya sa sanlibutan. Hindi siya galing dito sa sanlibutan. Pero ba naman yung papasok eh. Dito na nag-umpisa. Hindi siya rito nag-umpisa. Pagpasok niya sa sanlibutan, ipinaganda siya ng isang katawan. Yun na nga yung nagutom, nauhaw, tinuli. Yun nga yung tinutuya ng mga ministro mo eh. Meron ba ikang Diyos na tinutuli? Meron ba ikang Diyos na nauhaw? Pastor ka ni Manalo. Hindi ba na malaking kagaguhan yun? Naghanda nga ang Diyos ng katawan dito sa lupa. Pagpasok niya sa sanlibutan, galing siya sa sinapupunan ng Ama, may nakahanda ng katawan para sa kanya. Dito sa lupa nag-umpisa yung katawan. Katawan tao yun eh. Pero siya, hindi dito nag-umpisa. Pumasok siya sa sanlibutan. At tunayang galing siya sa Ama, 13:3 ng Juan. Si Jesus, sapagkat alastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Ayon, ang galing siya sa Diyos din paroroon. Kung yung Ama na pinanggalingan tunay na Diyos, tao ba naman yung nanggaling? Napakalaking katangahan naman nun. Nanggaling sa sinapupunan ng Ama, parang ganito yun no, mga kapatid. Si Eva, kinuha sa tadyang ni Adan. Kaya kung si Adan tao, si Eva tao rin. Galing sa tadyang ni Adan Yung anak, galing sa sinapupunan ng Ama. Ang tawag sa Biblia sa kanya, karunungan ng Diyos. Galing siya sa kalagayan ng Diyos. Yun ba ngayon, sasabihin mong tao? O ngayon, pero siya pinasa sa 43:10 ng Isaiah. Basahin natin. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin.
at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Eh di siya Diyos. Mula nung una, hanggang matapos, hanggang pagkatawalang hanggang siya Diyos. Eh kasama niya yung anak doon sa sinapupunan niya eh. Eh, ipukwera mo ba yun? May napakatanga mo kapatid pag ipinuwera mo yun. Kasama siya nung ama sa sinapupunan niya eh. Kaya kung siya man ay Diyos, walang nakauna sa kanya, walang magkakaroon pagkatapos niya, eh kasama niya na yung anak sa kanya eh. Nasa sinapupunan niya yun eh. Marunong ka pa ba kay Juan? Marunong ka pa ba sa mga apostol? Hindi na nga magkakaroon ng iba dahil kasama na siya nung umpisa pa. Hindi na magkakaroon ng iba. Eh tapos sabi mo, si Kristo sabi niya, nakatingala siya. Ikaw ay makilala nila isang Diyos na tunay. Mamaya na, wala na akong oras. Sige, sa susunod ko na lang na pagsasalita. Yan po, pagkatapos ng pagkatanong ni kapatid na Eli, ay meron pong 10 minuto si kapatid na Eli para sa kanya pong panig. Tanong ba? Tanong, Gradon? Yung pong kanina kapatid na Eli, cross-examination po para doon po sa kanyang itinindig. Ngayon po, nasa inyo po yung pagkakataon para naman sa atin pong panig, 10 minuto po. Pagkatapos po nito, siya naman po magtatanong. Ganun ba? Sige, ako naman ngayon. Tutuloy ko doon sa 17:3, kapatid na Daniel. Pakibasa mo ang 17:1 muna, tapos 3, tapos 5. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kung mapapansin nyo mga kapatid, gayon din sa iyo kapatid, ano? Ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa 17:1, nakatingala siya, sabi niya, Ama, dumating na oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Anong kaluwalhatian yung hinihingi niya sa Ama? Sa 5, sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Nauna pa pala sa sanlibutan yung kanyang kaluwalhatian eh. Paano magiging tao ang isang nagtamo ng kaluwalhatian bago ginawa ang sanlibutan? Ha? Napakalupit nyo kay Kristo, yung mga ministro mo, lulupit kay Kristo. Bakit? Komo ayaw nyo Diyos si Kristo, may ginawa nyo, tao na lang basta. Bakit? Hindi nga pwedeng maging tao eh. Bakit ganon? Wala pa sanlibutan eh. Saan magaling ang tao? Di ba nila lang sa alabok ng lupa? Ang tao naging kaluluwang buhay. So ang tao nag-umpisa sa alabok ng lupa. Wala pa nga ang sanlibutan, nagtamo na ng kaluwalhatian ito. Paano mo naman sasabihin, tao lang ito? Napakalupit nyo naman kay Kristo. Kahit ba naman anghelo, kaya isa dun sa 24 na matatanda o isa dun sa 4 na nilalang na buhay. Wala naman kayong mai-assign na iba kay Kristo, kundi tao. Yan ang maling perception ng puno mong si Manalo. Na, komo hindi raw tunay na Diyos si Kristo, tao nga. Paano naging tao nagtamo ng kaluwalhatian bago pa nilalang ang sanlibutan? Yun ang pinapanalangin niya sa 17 Luwalhatiin mo ako sa iyo, Ama, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. Kaya hindi tao ito. Tiyak na tiyak, hindi tao ito. Ngayon, ano naman na ibig niya sabihin nung sabihin niya, ikaw ay makilala nila. Basahin nga natin 17:3, kapatid na Daniel. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Ang sabi nung kapatid, malinaw yung paliwanag ko dahil si Kristo raw noon nasa lupa. Kaya sa langit siya nakatingala, malinaw yung paliwanag ko na makilala kanila ay isang Diyos na tunay. Alam mo kapatid, ikaw lang naman ang ang nagpakahulugan noon, wala namang nabasa ka sa Biblia, no? Ang nababasa sa Biblia nung panahon na yon, basahin natin ang 2 ng Pilipos, versikulo 5. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yan ang tunay na dahilan kung bakit sinabi niya, makilala kanila, nakatingala siya sa langit, na iisang Diyos na tunay. Bakit? Nung panahon na yon, hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos.
nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Alam nga namang ipakilala niya yung sarili niya, pati ako Diyos. Kasi, nasa panahon siyang hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Nag-anyo siyang alipin. Bagaman siya ay nakatutuboy nasaan yung Diyos, hindi niya inaring bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pagkos hinubad niya ito, naganyong alipin, nakitulad sa tao. Hindi pala tao, nakitulad lang sa tao eh. Nakitulad sa tao. Meron ba naman tao, makikitulad pa sa tao? Napaka-insensato naman yon. Kaya ang sabi niyan sa Biblia, nakitulad siya sa tao nung panahon na yon na sinasabi niya makilala kanila iisang Diyos na tunay. Pero alam mo kung tutuloy mo yung talata, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Kristo. So ang tunay na pananampalataya, dapat makilala mo yung iisang Diyos na tunay at makilala mo rin yung sinugo ng iisang Diyos na tunay. Ano ba ang pagkakilalang dapat mong makilala tungkol sa isinugo niya na yung kanyang anak? Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Hindi siya tao, kapatid. Galing siya sa Alam mo, no? Para mapaniwala mo akong tao, ang Kristo. Aalisin mo lahat yung talata na yan sa Biblia na aalisin mo na galing siya sinapupunan ng Ama. Aalisin mo sa Biblia yung lawalhatiin mo ako sa'yo ng kaluwalhati ang tinamu ko sa'yo bago ang sanlibutan naging gayon. Hindi pa pala nagiging sanlibutan ng sanlibutan, nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama. Aalisin mo rin yan. Aalisin mo rin yung sinasabi niya na ni Apostol Pablo na yung karunungang sinasalita namin sa inyo, hindi nakilala ng mga pinuno kasi kung nakilala nila, sana di nila ipinako ang Panginoon ng kaluwalhatian. Aalisin mo lahat yan para patunayan mo tao siya. Pero pag nandyan yung mga talata na yan, imposibleng maging tao si Kristo. Ang posible, nagkatawang tao. Ipinaghanda ng isang katawan nang siya'y pumasok dito sa lupa. Pagpasok niya sa sanlibutan, napakaliwanag naman tunay na tunay. Hindi siya nag-umpisa sa sanlibutan, pumasok siya. Ebreo 10:5, pakiulit mo kapatid na Daniel. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, yung ngayong nalagay sa katawan. Yung nalagay sa katawan, ano yon? Tao ba yon? Yung nasa katawan? Basahin natin ang Magandang Balita Biblia, 2:9 ng Kolosas, o sa Bibliang yung karaniwang ginagamit. Sapagkat ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Basahin natin sa English. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ayun, nananahan doon sa kanyang katawan, ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Hindi naman pagkatao nananahan doon sa katawan eh. Yung katawan ng tao. Pero sa loob ng katawan, nananahan sa kanyang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya ang sabi ni San Juan, unang Juan 5:20, kapatid na Daniel, basa. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Di uno. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Kaya nung pumarito siya, maraming Diyos-Diyos ang nadatnan si Kristo. Sabi ni Juan, kung nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos, binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo, tayo sa kanya na totoo. Sa makatwid sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos. Dito sa lupa, walang ibang tunay na Diyos kundi yung naparito. Sapagkat ang narito, mga Diyos-Diyusan. Papasabihin mo hindi tunay na Diyos yan. Galing ba naman sa sinapupunan ng tunay na Diyos eh? Sasabihin mo naman tunay na tao. Malaking katarantaduhan naman yon, kapatid. Galing sa sinapupunan ng Ama, from the bosom of the Father. Galing siya from the bosom of the Father. Ipinanganak siya ng Diyos bago pa ginawa ang sanlibutan. Yung galing sa kanyang sinapupunan na ipinanganak niya, ang sabi ng Biblia, tunay na Diyos yun nung makarating dito sa lupa. Hindi tao yun, kapatid. Kung may tao, yung katawan, yun ang tao. Pero yung nasa loob nun, nananahan sa kanyang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Yun ang oras ko, tapos na. Yan. Yan po. Sige po kapatid, meron kayong 10 minuto para cross-examine yung pong ipinaliwanag ni kapatid na Eli. Hello. Meron. Maraming salamat po, Brother Eli, sa inyong pagsagot. Unahin ko lang po yung sinabi nyo kanina na si Kristo ay hindi malilipol. Ay wala naman po akong sinabing siya'y malilipol. Ang sinabi ko, ang malilipol, yung Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa. At aminado kayo na si Kristo hindi gumawa ng langit at lupa. So makatwid, in the first place, hindi siya Diyos. Ngayon, nagtanong, ang sabi nyo, nadudoon siya at kasama siya. Pero aminado kayo na hindi siya katulong. Maliwanag yan mga kapatid. Sinabi niya kanina yun, hindi na niya pwede bawiin yun.
si Kristo ay kasama raw ng Diyos. Granting without conceding na kasama nga ng Diyos si Kristo, ang tanong dyan ay, nung kasama ng Diyos si Kristo at nasa napupunan, so ang ibig sabihin ay, yung nasa pinapupunan ng Diyos ay Diyos din ang kanyang likas na kalagayan. Tama po ba ako? So, lilitaw mga kababayan, ang Diyos, mayroong kasamang Diyos. Labag po yan sa pagtuturo ng Biblia, mga mahal na kapatid. Sabi po sa Deuteronomio 32:12. Ano po ang tanong nyo, kapatid? Oras po ninyo para magtanong, hindi po para magpaliwanag. Sorry. Hindi ko na, akala, ang malinaw na ibinigay, sandali lang po, pwedeng pause ang time kasi meron lang tayo nire-resolve ano. Ang malinaw po yung ibinigay kong yung preposition. Unang tindig, sasabihin ko yung aking stand. Dalawang tindig, tapos susunod si Brother Eli, sasabihin niya yung kanyang stand. Pangalawang tindig, sasabihin ko yung sagot sa inilahad ni Brother Eli. Tapos meron pa ulit 10 minuto si Brother Eli para i-cross-examine o sagutin yung aking tindig na inuunang tindig. Tapos, yung cross-examination at Kaya nga po, 20 oras minutes nyo na po para magtanong ngayon, kapatid, dahil nagtindig na po si Brother Eli kanina. Oras nyo po ngayon para magtanong doon sa kanyang ipinaliwanag. So, cross-examination natin. Ito yung 20 minutes kong cross. Okay. Pwedeng pakihiling na lang na makilagay niya ng screen yung number sa screen para alam na rin kung lumalagpas. So, Brother Eli, ang tanong ko sa inyo, si Kristo'y kasama ng Diyos, sabi nyo. Bakit po ang sabi sa Deuteronomio 32:12, walang ibang Diyos na kasama? Kung mayroon palang kasama, tapos yung kasama niya, Diyos. Hindi po ba lilitaw contradiction yun? Hindi. Siguro sa isip mo, kapatid, contradiction. Pero kung basahin nga natin yung 32 Deuteronomio. Kanyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang. Kanyang kinanlungan sa palibot, kanyang nilingap, kanyang iningatang parang salamin ng kanyang mata. Parang agila na kumikilos ng kanyang pugad, na yumuyungyong sa kanyang mga inakay. Kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak, kanyang kinukuha, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Yun. Sa Israel kasi, nasa Ehipto sila. Maraming Diyos sa Ehipto Maraming Diyos sa Ehipto, kapatid. Sana kukunin mo yung talata na kasama yung context. Nung ang Israel umalis sa Ehipto, sa ilang, baka maisip nung Israelita na kasama nila yung mga Diyos na iniwan nila sa Ehipto. Mahigit 10 yun Ine-emphasize dito, ang Panginoon ang pumatnubay sa kanila, sa ilang. Walang ibang Diyos na kasama niya. Yung mga Diyos na nakilala nila sa Ehipto na hindi naman mga tunay na Diyos, walang ibang kasamang Diyos yung nung pinapatnubayan niya yung mga Israelita sa ilang. Di ba? Hindi ay ibig sabihin niya, tao si Kristo. Wala kahit sa hint niyan yung tao si Kristo Nung patnubayan niya ang Israel sa ilang sa kanilang paglalakbay, galing ng Ehipto, na kung saan sila nanggaling sa isang bansang maraming mga Diyos, ine-emphasize lang ng sulat ni Propeta Moises na nung patnubayan sila sa ilang, walang ibang Diyos na kasama. Yung mga Diyos sa Ehipto, tinutukoy doon. Yung mga Diyos-Diyusan. Wag mo namang kukunin yung talata ng Biblia out of context. Magkakamali ka talaga pagka out of context mo kinuha yung talata sa Biblia. Yun ang sagot ko doon sa tanong mo. Okay, paglilinaw lang, akala ko kasi pangalawang tindig ko to, yung pala cross na. So, diretso na lang ako doon sa cross. Kasi yung mga talatang ginamit nyo na para patunayan na si Kristo'y Diyos, ay wala doon yung term na tunay Maliban doon sa binasa nyo, yung unang Juan 5:20 na sinabayan pa nga ng inyong mga kapatid. Kung pwede pakilagay natin ulit sa screen, mga kapatid, yung unang Juan 5:20 para maitanong ko yung aking follow-up question kay Brother Eli. Ayan. Doon sa second sentence, ang sabi ay, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Brother Eli, hindi naman po ang nakasulat doon ay, si Kristo ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang nakasulat po ito. Ngayon, ang tatanungin dyan, kanino tumutukoy yung ito? Sa tunay na Diyos. Ang tanong dyan, sino ang tunay na Diyos? Kung maaari pakilagay natin yung MP kasi mas malinaw doon yung unang 1.5.20. Ayan o. Kung maaari po pakilagay natin sa magandang balita. Para malaman natin, sino ba yung tinutukoy ng tunay na Diyos? Ang sabi kasi ni Brother Eli, si Kristo raw yun. Hindi naman nakasulat yung Kristo, ang nakasulat ay ito. Kaya kung maaari, para maging malinaw, pakilagay muna natin yung saling magandang balita. Ayan. Mga kababayan, ang sabi dyan, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Ang tanong ko sa inyo, Brother Eli, bakit pumarito ang anak? Sino ang kanyang ipakikilala? Ang kanyang sarili ba? O ang tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos ang ipakikilala dyan, di ba? So, kapatid, sagot ko ganito. Pagka ang iyong paninindigan, gagamitin mo yung magandang balita, Biblia, hindi yan ang Bibliang isinalin na word for word from the original. Yan ay paraphrase. Kaduda-duda yan, salin na yan.
At si Manalo man, hindi ginamit yan. Tandaan mo. Hindi ginamit ni Felix Manalo yan. Alam mo ang pananaw ni Felix Manalo tungkol sa Katoliko at Protestante? Ang nagsaling kasi niyang magandang balita, Katoliko at Protestante, magkatulong. Ang pananaw ni Felix Manalo, basahin nga natin sa Kasugo. Ito nga, babasahin ni kapatid na Daniel sa'yo, ha? Kaya sa August wakas ng lathalang 1961. ito, Pasugo August 1961, kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor Protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Ayon. Yung palang mga pastor ng protestante at mga pare sa demonyo, nagsali ng Biblia. Yun ngayon ang ginagamit mo, yung sali ng mga sa demonyo. Sabi ni Manalo yun, di ako may sabi, no? Pero susundan kita para bigyan ko ng kaligayahan mo, no? Babasahin ko yung magandang balita, Biblia. 5:20. Naalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Nakita mo na, nasa tunay na Diyos tayo, yung Ama, tapos, at sa kanyang anak na si Jesucristo. Itong Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sa 21, ba't sinabing tunay na Diyos? Mga anak ko, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Yung naparito, tunay na Diyos yun. Yung naparito, ito. Kaya nga naparito, ito eh. Ha? Alam nga namang naparito, yun. Iba yung naparito, ito. Kaya nga ginagamit demonstrative pronoun, ito. Ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Bakit? Hindi naman natapos yung talata ron eh. May kasunod pa, 21 eh. Mag-ingat kayo sa Diyos-Diyusan. Kaya sa dami ng Diyos-Diyusan sa lupa, ang naparito na tunay na Diyos, yung anak ng tunay na Diyos. Siyempre, anak ng tunay na Diyos yun. Tunay na Diyos din yun, ano? Ngayon, ginamit ko yung magandang balita para bigyan kita ng kaligayahan, kapatid. Pero walang sinasabi dyan na si Kristo'y tao. Diyan sa talatang yan. Walang sinasabing tao si Kristo dyan. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Magandang balita yan, ano? Sino ba yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan sinasabi diyan? Basahin natin ang magandang balita rin. Unang Juan, anak. Unang Juan. 1:1 hanggang 4. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin Siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin Siya at pinatotohanan sa inyo at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag Kita sa mo? amin. Kita mo, ang buhay na walang hanggan pala, si Kristo, yung kasama ng Ama. Sabi ng magandang balita Biblia. Kaya, ang buhay na walang hanggan, tinuturo ni Juan, diyan sa unang sulat ni Juan, yung nakita niya, nakipo ng kamay nila. Sabi niya sa 1:1, liwanag eh. Siya ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya, nakita, namasdan, nahipo ng aming kamay. Tapos sa 2, nahayag ang buhay, nakita namin siya. Si Kristo yun eh. At pinatotohanan sa inyo, ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Sino yung buhay na walang hanggan? Si Kristo. Kaya siya rin yung tinutukoy ni Juan sa 5:20, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mag-ingat kayo sa Diyos-Diyusan. Yan, kapatid. Buksan mo lang ang isip mo. Huwag kang kumontra sa katotohanan. Ikaw na gumamit yan talata, no? Ikaw na gumamit ng magandang balita. Susundan kita. Pero makikita mo na ang buhay na walang hanggang tinutukoy na tunay na Diyos na naririto sa lupang, naparito, yung anak. Ayun. Of course, yung Ama tunay na Diyos. Yung anak, hindi naman tunay na tao. Ganun yun. Ayun po, tapos na po ang inyong 10 oras ng pagtatanong, kapatid. At nasa ikalawang pagtindig na po kayo. Huling tindig po ninyo. Meron po kayong 10 minuto, kapatid. Last 10 minutes ko na to, kaya dito ko na lang ipopokus sa unang Juan 5:20, mga kapatid. Balik tayo dun sa dating salin kasi kino-question niya yung MB, no? Bagamat hindi naman ang topic natin dito ay kung sa demonyo ba o hindi yung mga nagsalin nun. Ang aking pong topic na titindigan ay sa Biblia, walang ibang tinawag na tunay na Diyos kundi ang Ama. Dito po sa unang Juan 5:20, kagaya na ng sinabi ko na kanina, wala naman pong salin ng unang Juan 5:20 na may mababasa tayong Jesus Christ is the true God and eternal life. O ito ang si Jesu Cristo ang tunay na Diyos. Siya po ang nagtuturo, si Brother Eli, na yung daw tunay na Diyos tumutukoy sa anak. Mga kapatid, gaya nga po ng sinabi ko kanina, ang dahilan po para kaya naparito ang anak ay upang ating makilala siya. Yung siya, na tinutukoy ito, yan naman yun ang tunay na Diyos. Yan ang dahilan, kaya nagparito ang anak para ipakilala ang tunay na Diyos. Ngayon, sino ang ipinakilala ng anak na tunay na Diyos nung siya naririto na?
wala po tayong mababasa mga kababayan na sinabi ni Kristong, ako ang tunay na Diyos. Wala po. Wala po tayong mababasa sa kahit anong talata na sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos. Kung ang dahilan kaya siya naparito ay para ipakilala ang tunay na Diyos, at kung ang tunay na Diyos pala siya, bakit hindi niya isinama yung kanyang sarili doon sa pinakilala niya? Siya pala yung tunay na Diyos din. Ganun lang po kasimple mga kababayan. Pero ang sabi niya, si Kristo raw. Bagamat kahit anong salin ng ating basahin, wala po tayong mababasang ang si Jesucristo, ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang totoo po niya mga kababayan, yung terminong tunay na Diyos, 3 beses lang po yan binanggit sa buong bagong tipan. Yung sinabi ko kanina, yung Juan 17:3, na doon ay ipinakilala ni Kristo ang Ama na iisa ang tunay na Diyos. Iisa, hindi dalawa. Iisa. Doon sa unang Thessalonica 1:9. Doon ay mababasa rin natin na ang tunay na Diyos, mayroong anak. Tapos bigla-bigla ituturo ni Brother Eli dito sa unang 1:5-20. Biglang naging yung anak na ang tunay na Diyos. Tanggapin natin pansamantalang, tunay na Diyos nga yung anak. Tunay na Diyos din yung Ama. Di lilitaw, may dalawa ng tunay na Diyos. Salamat na po yun sa Bible kasi ang sabi ay, ito ang, at hindi mo sinabing, ito ang mga tunay na Diyos. Kung tunay na Diyos pala sila pareho, dapat singular yung ginamit. Dapat plural. Di po ba? Pero gaya nga po ng masasabi ko, kahit ako may oras tayo, ibibigay na rin kay Brother Eli, sa Biblia po, bagamat marami siyang sinitas kanina na talata para patunayan si Kristo'y Diyos, wala naman po doon yung tunay. Ang sabi ko nga, maraming klase ng Diyos, kaya definido yung ating pinag-uusapan, tunay na Diyos. Bigyan niyo po ako ng talata na mapapasang si Jesucristo, ang tunay na Diyos. Sapagkat binigyan ko kayo ng talata ang Ama, ang iisang tunay na Diyos. Fair lang po sa palagay ko yun. Maraming salamat po. Gumamit ka uli ng bagong salin. Sabi mo, ng dating salin. Balik tayo sa dating salin. Para ka palang palaka Pagka for your convenience, iiwan mo yung pinuntahan mo. Hindi ako ganon. Alam mo, pagka may prinsipyo ka, pag ginamit mo yung salin na yon, ay dapat, huwag mong itatakwil, huwag mong iiwanan. Ginamit mo Masama sa Biblia yan. 14:22 ng Roma. Pakinggan. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ayon, pagka sinasang-ayunan mo, wag mo nang i-deny. Ikaw ang pumunta sa magandang balita, nung sundan kita, iniwanan mo. Hindi mo kasi matututulan yung sinasabi sa magandang balita na yung buhay na walang hanggan na sinasabi ng mga apostol, lalo na si San Juan, yun ang nahipo nila, nakita nila, nahipo nila, namasdan nila, nahipo ng kamay. Hindi mo naman pwede sabihin yan yung Ama. Hindi naman nahihipo ng mga apostol yung Ama. Ang nahipo nila si Kristo. Nagpahipo pa nga O basahin natin uli yung uno-uno ng magandang balita, kapatid na Daniel. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Nasa simula pa'y siya na. Ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita. Napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag. Ayan. Yung salita na mula pa sa pasimula, siya na. Siya na pala, mula pa sa pasimula, siya na. Salitang nagbibigay buhay. Narinig namin siya. Napagmasdan. Nahipo namin siya. Yan ba ngayon sino ba yung nahipo nila na yan? Nabuhay na walang hanggan. Sino yan? 5:20 ng magandang balita. Umaalis ka na Ikaw ang nag-umpisa niyan. 5:20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Okay, tama, sasabihin mo, walang mababasa sa Biblia. Ikaw na nga gumamit yan Ha? At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Sino yung tunay na Diyos? Si Jesucristo na tinutukoy ni Juan. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino yung buhay na walang hanggan? Na tunay na Diyos. Nakita namin siya, nahipo namin siya ng kamay. Hindi naman yun yung Ama Kaya nga napakaliwanag, naparito. Dito, ang tinutukoy ni Juan, yung pumunta rito, tunay na Diyos yun. Ipapakilala niya yung tunay na Diyos din. Ngayon, ang sayo, ang problema mo, pagka ganyan ka, magiging dalawa na ang tunay na Diyos. Kasi sabi mo tunay na Diyos Ama, tunay na Diyos si Kristo. May problema ba yon? Basahin na natin ang magandang balita pa rin. 10:30, basa sa 1, kapatid na Daniel. Ako at ang Ama ay iisa. Di naman pala naging dalawa Ako at ang Ama ay iisa. Ano na ang problema mo, kapatid? Ako ay tunay na Diyos. Ang Ama ay tunay na Diyos. Pareho kami tunay na Diyos Isa lang. Bakit? Nag-umpisa naman kami parehong magkasama Nasa sinapo po ng Ama ang anak. Tunay yung Diyos na kinaroroonan niya. May ano siya?
tao. Napakamali naman pangangatwiran. Wala na sa logic, wala pa sa sensibleness, wala pa sa Biblia. Ang tunay na Diyos, nahipo ng ang buhay na walang hanggan, nahipo namin, sabi ng mga apostol, nahipo ng aming kamay, nakita namin siya, pinangaral namin siya, buhay na walang hanggan siya. Sino yon? Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Sino yon? Yung naparito, ang anak. Kaya, bakit tunay na Diyos sa pakilala ni Juan? Kasi maraming dinatnan si Kristo sa lupa, buhay na walang hanggan. Ayun yon, di ba? Ngayon, susundan kita, kapatid, doon sa sinabi mo na, teka ha, ang sabi niya kanina, wala raw mababasa si Kristo, tunay na Diyos. Yung ang Biblia binasa mo na magandang balita, yun na nga nababasa Matigas lang ulo mo, kapatid. Alam mo, naunawaan kita. Napadilim na kasi isip mo. Dahil ang puno mo nasa kadiliman, kaya didilim na rin ang isip mo. Yan ang tiyak na tiyak dyan. Pareho na kayong magdilim ang isip, nabulag na ang isip mo ng pambubulag ni Satanas at saka ni Manalo. Na si Kristo tao lang. Hindi mo na kasi matanggap mismo. Yung Biblia mismo binasa mo, ikaw na pumunta riyan ha. Tapos sabi mo, babalik ka tayo sa dating salin. O de, susundan naman kita uli. Mahirap tong ginagawa mo sa akin palakang palundag-lundag susundan naman kita. Sabi mo, balik daw tayo sa dating salin. Lilitaw daw sa dating salin, mababasa ka ba ikaw si Kristo, tunay na Diyos? Si Yesu Kristo, tunay na Diyos. Wala kayo ka mababasa si Yesu Kristo, tunay na Diyos. Di basahin natin sa dating salin. 5:20 ng unang Juan. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Sino ba yung totoo? Sino ba yung sa makatwid Si Kristo yung totoo? Upang makilala natin siya na totoo. Tayo nasa kanya na totoo. Sa makatwid. Kailan ba ginagamit yung salitang sa makatwid? Therefore, sa makatwid, totoo, yung kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan, mga anak ko. Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Yun ang nakasulat sa talata Bakit sinabing tunay na Diyos? Kasi nung naparito, tunay na Diyos, in comparison sa mga dinatnan sa lupa na mga Diyos-Diyusan. Kunin mo lang yung unawa, kapatid. Yung naparito, tunay na Diyos. Bakit tunay na Diyos? Tingnan mo papakita ko sa'yo. Nagkatawan tao yun Yung nagkatawan tao ba? Tao? Basahin nga natin ang unang Timoteo 3:16. Pakinggan mo Sa lahat ng salin mo basahin. At walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng pagkadiyos. Yaong nahayag sa laman. Pinapaging banal sa espiritu. Nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Sinampalatayanan sa sanglibutan. Tingnan mo, yan si Kristo Dakila ang hiwaga ng pagkadiyos. Pagkatao ba sinasabi diyan? Pagkadiyos May dakilang hiwaga ang kanyang pagkadiyos. Yaong nahayag sa laman. Yung kanyang pagkadiyos nahayag sa laman. Nagkatawan tao nga kasi siya. Tapos, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Di ba si Kristo yan? Dakila ang hiwaga ng pagkadiyos. Hindi lang basta tunay na Diyos. Dakila pa ang hiwaga ng pagkadiyos ni Kristo. Ano sasabihin mo walang mababasa? Dakila ang hiwaga ng pagkadiyos. Siya yung tunay na Diyos na nakarating dito sa lupa at buhay na wala hanggan. Patunayan natin. Balik tayo sa dating salin. Unang Juan 1:1 hanggang 4, kapatid na Daniel. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yaong Tamo, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. So yung buhay na walang hanggang nahipo ng mga apostol, nakita nila, narinig nila, yung buhay na walang hanggan na yung kasama ng Ama. Tama? Sino yon? 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, si Kristo. Kasama ng Ama, iba yung Ama. Iba yung Ama, tunay na Diyos yun Pero yung kasama niya, hindi naman Diyos-Diyusan. Yung kasama niya, buhay na walang hanggan at tunay na Diyos. Tunay na Diyos na paano? Nung dumating sa lupa, ay pinakilalang tunay na Diyos dahil maraming Diyos-Diyusan.
Ang liwa-liwanag, kapatid eh. Itong salita ng buhay na ito, itong buhay na walang hanggan, nahipo ng aming kamay. Binabalita namin sa inyo, yung buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Eh, sino yung buhay na walang hanggan kasama ng Ama? Yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yung anak, sasabihin mo, walang mababasa ang tunay na Diyos yung anak. Ayaw mo lang basahin. Ayaw mo lang tanggapin. May nababasa. Tanungin mo lahat ng tao nakikinig ngayon, naririnig nila. Meron silang narinig. May nabasa. Ikaw lang naman ang bukod tangi. Kasi nauunawaan nga kita. Yan ka na siguro lumaki. Yan ang pinakain sa'yo tuwing Huwebes at saka Linggo. Yan ang lagi mong narinig. Hindi madali para maunawaan mo. Naunawaan kita, kapatid, at hindi kita sinisisi. Pero ang masasabi ko sa'yo, kung ididilat mo yung pangunawa ng puso mo, wala namang ibang Diyos na kasama ang Ama na sinasabi na naglatag ng langit na mag-isa. Wala namang sinasabi tayo na may katulungan Diyos naglatag ng langit eh. Ang sinasabi natin, may kasama ang Diyos nung inilalatag niya ang langit. Sabi nung karunungan, nang itatag niya ang langit, nandun ako. Nung maglagay siya ng balantok ng kalaliman, nandun ako. Nandun siya eh. Lahat ng ginawa ng Diyos, nasaksihan niya eh. Basahin natin ang Apokalipsis 3, versikulo 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Kita mo? Ang saksing tapat at totoo. Bakit saksi? Lahat ng ginawa ng Ama, nasaksihan niya eh. Siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Paano mo naman igigiit sa akin tao yan? Saksing tapat at totoo, pasimula ng paglalang ng Diyos. Siya yung siyanawa, siya yung amen, siya si Kristo. Siya yung siyanawa. Hindi ba kakatutol dyan ng pastor mo na ang siyanawa si Kristo? At kung si Kristo yung siyanawa, siya yung saksing tapat at totoo. At siya rin ang nakasaksi ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nandun siya bago nag-umpisa ang paglalang. 8:22 ng Kawikaan. Basahin natin. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa sipingan niya ako. Yan. Meron pala kasiping ang Ama eh. Nasa siping niya ako. Huwag mo na maalisin sa Biblia yan, kapatid. May kasiping ang Ama. Tiyak na tiyak ko, hindi tao yun. Bakit? Eh wala pa ang lalabok nun eh. Hindi pa ginagawa tao nun eh. Nasa siping niya na ako eh. Kaya sabi ni Kristo, luwalatiin mo ako sa'yo, Ama, ng kaluwalati ang aking tinamu sa'yo. Bago ang sanlibutan naging gayon. So umiiral na siya kasama ng Ama, nasa siping ng Ama, nang ginagawa lahat ng bagay. Tama yung Apokalipsis, siya ang pasimula ng paglalang, saksing tapat, siya ang siyanawa. At ang Kristo ang panguna sa lahat ng bagay, na nakasaksi ng lahat ng bagay na ginawa ng Ama. Huwag mong sabihin tao yon, kapatid. Ang tao lumitaw lang ng gawin ng Diyos mula sa alabok ng lupa. Iyon ang katotohanan ng nasa Biblia. At sana naunawaan mo. Kaya lang, di natin talaga matatapos pag-usapan to, mahabang paksa ito. Kasi ang hinahanap mo palagi, mabasa, si Kristo ang tunay na Diyos. Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Yun ang gusto mo mabasa letra por letra eh. Para kung hahanapin ko rin sa'yo, basahin mo, si Manalo ang anghel sa sikatan ng araw. Wala kang mababasa nun. Letra por letra, si Manalo anghel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manalo yung anghel eh. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. O, kagaya ito. Mababasa mo ba si Manalo? Bula ang propeta? Hindi. Pero sabi ng Diyos, lilitaw ang maraming bula ang propeta. Kasama si Manalo ron. Yun. Ang katunayan bula ang propeta yan, ang itinuro niya Santa Cena, may abulo yan. Wala namang abulo yan na Santa Cena sa Biblia. Tingnan mo? Ang itinuro niyang panalangin, patayo. Tumayo kayo. Wala namang ganun sa Biblia na, ting mananalangin, tumayo. Kaya ministro mo, ting mananalangin, nakatayo eh. Kasi utos ni Manalo yun, tumayo kayo. Basahin natin. Antikristo ito si Manalo eh. Basahin natin sa kanilang pangunahing aral. Ito po, nasa mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, page 116.
Isama ninyo ang damdamin ninyo kapag nananalangin ang kapulungan. Sino man sa mga nangangasiwa ng pagsamba ang nangunguna. Tumayo kayo ng maayos. Tumayo, utos ni Manalo yan, no? Siya gumawa niyan, eh. Eh, sa Biblia, di naman na nakalagay, tumayo. Ha? Pwedeng manalangin ng patayo pag wala kang paraang makaluhod. Pero ang talagang utos, luluhod ka sa Diyos. Eh, si Manalo, kung siya nag-uutos, tumayo kayo. Wala mang instance na hindi ka tatayo, eh. Kaya sa telebisyon, sa kapilya, lagi na lang sila patayo kung manalangin. Bumabaksak sa kanila yung sinabi ni Kristo, huwag kayong maging gaya na mapagpaimbabaw. Inihibig nilang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga pintuang daan upang makita ng mga tao. Kaya alam mo kapatid, kung magbubukas ka lang ng isip, hindi ka maniniwalang si Manalo sugo na anghel sa sikatan ng araw. Pero ako, nakahanda akong maniwala kung mapapatunayan niyang aral niya tama. Pero yung Santa Cena ng may abulo yan, wala sa Biblia yon. Ano? Yung aral ninyo na maraming mga aral kayo iba't iba na wala sa Biblia, yung kagaya nung sa inyo, libre sigarilyo. Libre lasing sa inyo. Mga ministro nyo, naninigarilyo. Bawal sa Biblia yan. Paano naging sugo yung isang taong ganon? Pero ako, hindi ko hinahanap si Manalo, sugong anghel. Wala kasi nun eh. Tapos hahanapin mo, gusto mo, laging ang mababasa, si Kristo ang tunay na Diyos. Maling pag-aral ng katotohanan yan. Maling pag-unawa. Naaawa ako sa'yo, sana samahan ka ng Diyos, kapatid.